Hindi namin inaasahan na mapupuntahan namin ang sitio na ito na kung tawagin ay sitio na Sibong. Simple lang ang pamumuhay din ng mga tao dito. Pero mahirap silang marating, lalo na kapag malalim ang tubig sa ilog. Wala kasi silang ibang daanan, kundi ang malaking ilog na ito na nag-uugnay sa kanilang sitio. Hindi lamang ang mga residente ang nahihirapan sa ganitong sitwasyon, kundi maging ang mga estudyante na pumapasok sa eskwelahan. Naglalakad sila at tumatawid ng ilog. Ganon din ang kanilang mga guro na matyagang nagtuturo para sa kanila. Mayroong 77 tahanan na naninirahan sa sityong ito. At ang ikinagulat namin, ang mga ginang dito ay sabay-sabay na mga nabuntis. 31 ginang ang nabuntis ng sabay-sabay. At ang nakakalungkot dito, 2 dito ay nasa sa 15 anyos pa lamang. Mga kababayan, narito po ang ginawa naming pagbisita sa kanilang lugar upang sila ay matulungan. Good morning po sa inyong lahat mga kababayan, at nandito na naman po kami sa Kapalong. So nandito kami sa Barangay Gupitan. At meron kaming doon sa paglalakbay namin, hindi namin nalakalain na may ganitong lugar. Ito lang daw yung daanan. So ngayon, may ilog tapos maraming bahay. Ayan o. Kaya pupuntahan po namin siguro mga 30 minutes paglalakad papunta doon. Mga katutubo din ang nakatira dyan. Wala silang ibang daanan kundi ito. Pero dun sa malayo, parang may natatanaw kaming eskwelahan. So, sigurado tayo na yung mga nakatira dyan ay katutubo. At mag-i-scout kami ngayon papunta dyan. At di pa namin alam kung ano po yung dadatnan namin ngayon. So, may nadala na rin kaming tubig. May dala kaming baong kanin para kung kami abutin ng gutom, pwede kaming kumain. Kasama natin ngayon si Edito, si Petra, si Eliang, at saka po ako. Kami po ang Go Sister Go, Go Sister Go! Tara! Mukhang napakaganda ng kanilang lugar. Bukod sa sapang, nakikita ko na napakalinaw ang tubig. Green ang mga bundok. Halika na! Kailangan kasi naming mag-survey mga kababayan kasi marami kaming package eh. So yung package na yun, doon talaga nating dadalhin sa mga taong kailangan nila. At meron din tayong school supply doon. Nagaling po yung kay Tita Minda, na kailangan din namin ipamigay at tamang-tama mag-o-open na po yung klase bukas. Kaya kailangan maipamigay na rin natin. So tatawid talaga tayo ng ilog mga day. Pinagkaiba lang nito mga kababayan, hindi kami aakyat ng bundok, hindi ganon, kumbaga pababa lang. Tapos nasa baba lang sila ng bundok. Sa
Salamat laging nandiyan ka, ikaw ang hero na biyahero. Handang sumagip at tulungan ng mga tao. Sana di ka magbago, ikaw ang aming hero. Sa'yo ay may pag-asa, ikaw ang pugong biyahero. Ika'y laging nandyan sa oras na kailangan. Kahit ganong kalayo ay handa mong puntahan. Sana di ka mapagod at lagi kang gabayan. At marami pang mga tao ang iyong matulungan. Talaga namang nakakatuwa, isang biyahero na handang tumulong sa mga kapwa. Kahit pa malayo ang mga lugar, di magdadalawang isip na kanyang puntahan. Makatulong sa kapwa, ang laging misyon. Ang gawain ng iba, kanyang inobligasyon. Di inisip kahit na anong maging panahon. Umaraw man o umulan, handang tumulong ngayon. Mga hirap na pamilya at iniwan ng asawa, kanyang tinulungan at binigyan ng suporta. Mga binhaan at mga nabagyo, nag-abot ng konting tulong para po sa inyo. Mga batang lansangan, kapag nadaanan, bibigyan ng pagkain na mapagsasaluhan. Pugong biyahero, sana di ka magsawa. Sana marami pa na matulungan na kapwa. Salamat laging nandiyan ka, ikaw ang hero na biyahero. Linaw ng tubig. Kaya lang, delikado sa kanila. Siguro pag malakas yung baha, hindi makakatawid yung sila dito. Pero siguro yung iba namamaybay doon. Grabe. Ang ganda dito. Ang linaw ng tubig. Ay, ang sarap. At habang kami ay naglalakad, nakita rin namin ang mga batang ito na papatawid ng ilog. Sila pala ay mga estudyante. Mga kababayan, nasa lubong po namin itong mga bata na ito. Mayroon po silang mga dalang mga notebook at pagka ganito, tulad ng sinabi ko kanina, may eskwelahan doon. Panigurado nag-aaral. Nag-aaral kayo? Nag-eskwela kayo lahat? Okay. Tingin nga. Diyos ko po, oh. Tingnan nyo po mga kababayan, oh. Ito lang notebook mo? Ha? Matyagang naglalakad ang mga batang ito para lamang makapag-aral. Tumatawid ng ilog. Nakakalungkot dahil lahat sila ay walang maayos na gamit sa eskwelahan. Ang isa nga sa kanila, ibinalot lamang sa plastic ang dala nitong lumang notebook. Bata, yung dala-dala niya na short, sinuot niya sa plastic. Meron siyang notebook na, ganito ba? Na reuse na, para lang sila may ganito. Okay. Ikaw naman, anong dala mo? Ikaw? Wala? Yung damit niya, basa siguro pagtawid nila kanina, so dala-dala nila ngayon. Ano to? Damit. May mga baon silang damit. Ikaw naman, o ikaw yung medyo may pagkasosyal ng konti. Siya lang yung nakita ko. Sino pang may bag? Ikaw may bag ka rin? Pero pag tiningnan nyo po yung laman ng kanilang gutay-gutay na lumang papel. Diyos ko. Oh? Mga pinaglumaan ng papel siguro na nagagamit pa nila. Mga bata? Oo, okay. Ikaw, anong dala mo? Ito lang ang mo sulat. Mayroon siya. Ano ito? Card. Card? Pwede kong makita ang card mo? Tingnan natin ang card ni Kuya. Oh, pasa naman. Congrats. Anong grade ka na? Grade 6 ka na? Oh, ang liit pa nito. Pila imong edad? 12? Pila imong edad? Ha? Pila edad ni mo? Kabalo mo, pila edad? 11. Oh, tama. At least yung grade niya po, sakto doon sa edad niya. Dali. Ay, sandali. Pasok ko lang ng maayos yung card mo, ha? Oh, congrats, ha? Ikaw naman, anong dala mo? Ikaw, anong dala mo dyan? Ha? Yan, mayroon ka rin bag. Ikaw, may bag ka? Anong grade na kayo lahat? Sinong grade 1? Sino grade 1?
Ikaw grade 1 ka? O, palakpakan natin siya, nag-aaral. Yay! Sinong grade 2? Sino grade 2? Oh, grade 2? Okay. Sinong grade 3? Oh, grade 4? Grade 4? Grade 5? Okay. Ang grade 6, ikaw? Okay. Sige, palakpakan natin ang mga sarili natin. Yay! Nagkita po ako ngayon ng mga katutubo na nag-aaral. Bagamat mahirap po yung nilalakad. Taga-sityo pa kayo doon sa malayo. Oh, ano pangalan ng sityo nyo? Tagaytay? Sino? Bayabasan. Sino taga Tagaytay? Oh, sino taga Bayabasan? Kami. Okay, sino taga Santolan? Wala ba yun? Kasi may bayabas eh. Pinapatawa ko lang kayo. Gutom na ba kayo? Okay, at dahil gutom na kayo, buti na lang may, alam mo, kada ano natin may purpose talaga palagi. May dala kaming suman. Halika, dali. Akin na. Bigyan mo nga dito sila ng suman. Oh, kasya ba sa kanilang lahat? Kasya siguro yan. Okay, at dahil nag-aaral kayong lahat, may good news ako sa inyo. Ha? Babalik kami sa school ninyo, dadala namin kayo ng school supply. Ha? Gusto nyo yon? Yung walang notebook, walang crayons, walang lapis, dadala namin kayo. Ha? Aba, ayan, sana magkasya. Kasya? Kasya? Sige, day. Uy, kasya to. Sino pang wala? Kayo? Ikaw? Malapit to, hindi magkakasya. Naku. Ano kayo? Sino pang wala? Sino pang wala? Ikaw? Tamang-tama. Sino pang wala? Naku, ang galing talaga ng Panginoon. Oh, sakto. Ilang kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 piraso. Di bali na po kaming magutom. Basta kayo, makakain. May baon naman kaming kanin. Ano? Ha? Anong pangandoy ninyo pagdako? Maging pulis. Sino gusto maging pulis? Sino gusto maging teacher? Maestra? Kami. Very good. Pagpatuloy ang pag-aaral dahil yun lang ang sagot sa kahirapan. Diba? Okay, uuwi na kayo sa inyong balay. Okay. At bago kayo umuwi sa inyong balay, anong baon ninyo pag pumapasok? Wala. Sige, kain muna. Dali, gutom na ikaw. Kainin nyo na. Huwag kayong maya. Sige na. Kainin nyo. Sino walang tsinelas? Naku. Tama-tama, ipadala si Tita Jovi. Nagpadala po siya ng 10,000 pesos. Ipamimili natin ng tsinelas. Idadagdag natin na dadalhin sa kanila. Kain kayo. Kain. Para busog. Para pag uwi nyo, busog na kahit konti. Siya, bakit wala? Binaon mo? Bakit mo binaon? Sa bahay mo nakakainin? Ang galing po nito, grade 1. Sa inyo mo nakakainin yan? Sa balay na? Bakit sa balay? Bakit sa balay mo kakainin? Hatagan mo pa imong igsuon? Kainin mo na, gutom ka na. Sige, ako daw magbalat. Ako na. Ayan, sarap. Hawakan yung plastic. Huwag nyo itapon sa ilog, ha? Okay. Maliliit pa sila pero mayroon ba akong barya dyan? Tingnan na natin. Para may baon sila. Tingnan natin kung may barya si kuya. Hati-hati na lang kayo, ha? Hati-hati na lang kayo. Nasaan yung mga girls? Yan. Sino pinakadako? Anong tawag doon sa hati-hati? Sino tunga-tunga? Ilan? Di ba 15 kayo? 1, 2, 3, 4, 5. 5 din eh. 2, 4, 5 dito. 2, 4, 5. Ayan. Hati kayo lahat, ha? Ikaw pinakadako, ikaw maghati-hati sa kanila. Pag hindi mo sila binigyan, lagot ka, nakikita ka ng Diyos, ha? Yan. Kayo naman. Yan.
Oh, yan. Dini Oh. kakal. Tapos, kayo din. Yan. O, tapos meron tayong bonus kasi meron tayong maliit na bata. Bigyan natin ng 20. Ayan. Oh, ha? So, thank you. Oh, ay, iwanan nyo na ako? Oh, sige, babalik kami. Dadalhin ko kayo uniform, ha? Bye-bye. I love you. Ang mga batang ito na nangangarap na makapagtapos ng kanilang pag-aaral, na sana ay matutupad nila iyon. Paano na lamang kaya kapag malaki ang tubig sa ilog? Hindi sila makakapasok sa eskwelahan. At paano kung abutan sila ng malakas na baha? Ganon din ang dinaranas ng kanilang mga guro. Ang pagtawid sa ilog. Ang mga bata, mababasa ang mga damit. Ilan lamang ito sa mga kabataang katutubo na ganito ang dinaranas. Makapag-aral lamang sila. Sana ay darating na ang araw na wala na tayong makikitang katutubo na nahihirapan para lamang makapag-aral. Ito ang kanilang eskwelahan, ang Nasinabong Elementary School. Marami sa mga taga rito nag-aaral ay ganito ang makikita mo. Mga bata na pumapasok na walang tsinelas. Ang ilan daw sa kanila pumapasok ng walang kain, kaya't walang kaanong pumapasok sa kanilang mga utak para makapag-aral ng mabuti. Mayroon silang 3 guro na matyagang pumupunta at nagtuturo sa kanila. Tumatawid din sila ng ilog para lamang maihatid ang karunungan sa mga batang katutubo. Hello, my name is Ginaline J. Ihalas. I assigned here at Nasinabong Elementary School, Sitio Puiton, Gupitan, Kapalong, Davao del Norte. I am handling grades 4, 5, and 6. Magandang hapon sa lahat. Ako po si Rendel Miranda, school head ng Nasinabong Elementary School. So bago pa ako dito, mag 1 month pa lamang. Yan po, sir. Magandang hapon po. Ako po si Alwin Agyam. 5 years na ako dito sa school namin, Nasinabong Elementary School. At ang hinandilan ko pong grado ay sa ngayon, grade 1, grade 2 at saka grade 3. Sa mga bata is, syempre kung mag-eskwela, nagadala og bag. Tapos yung iba walang bag. So, ano lang sila magpunta dito, yung katawan lang nila, sila lang mismo. Tapos, tsinelas, yung iba hindi nakasuot. Yung iba naman nagsusuot. Tapos, yung mga gamit pang school, yung iba hindi pa siguro nabilhan ng kanilang mga parents. Yung pagkain, yun talaga ang importante sa kanila, yung pagkain. Kasi yung iba pumapasok na hindi pa sila nag-aalmusal. Tapos magtanghalian na lang. Tapos lumabas na sila sa classroom kasi gutom. Sa ngayon is, we have 126 enrollees po, sir. Okay. So lahat po yung katutubo? Yes po, they are all mga IP learners. Ay, ako number 1 is yung travel ko. Ako kasi from Kapalong, tapos dito,
motorcycle yung ano namin. Tapos we traveled mga 3 hours para maabot mi diri. Tapos mahirap ang daan namin kasi diyan kami magdaan sa may ilog. Tapos kung magtaas yung tubig, maghanap kami ng paraan para lang makatawid, para kung mapabor siya nga ka ng ting-uwi namin. Mahirap sa amin magdaan sa tubig pagpatawid, sir ba. So sa una pa gyud siya, wala pa hangtod karon ay kanang dalan diha is bag-o lang man na, kanang simentado gud sa taas. Then pag after na didto paadto na diri sa school is magbaktas na jud siya. Tapos kami among ginabuhat is agi jud mi diha sa sapa. Walang ibang daanan kasi po, sir. Okay. Lingguhan po kayo bago Oo, yes. Monday, mag-ato na mi diri sa school, tapos Friday, uwi naman kami doon sa, ako sa Kapalong, kami ni sir, tapos si sir, si Cho, ano na pa siya, si Chugupit, Kim Isog, sa Patel. So sakripisyo po para sa pamilya at sakripisyo para sa mga kabataan. Yes po. Malaking tulong po yung ginagawa nyo kasi kayo po yung hero ng mga katutubo. Dahil kung hindi po dahil sa inyo, hindi po matututo yung mga bata. Yes. At pasalamat tayo sa DepEd kasi may eskwelahan na dito. Yung karunungan na dadala na sa bundok sa pamamagitan po ng mga eskwelahan. Kaya palakpakan po natin yung mga guro na ito. Maraming salamat sa sakripisyo po ninyo sa napakababait nating mga gurong ito. Mabuhay po kayo. Napakababait po ng mga guro na ito. Pagbalik po namin, ang lahat ng mga bata dito ay, alam ko nakikita nyo yung mga bata, walang tsinelas pag pumapasok. Walang lapis, walang ballpen, walang crayons, walang notebook, walang bag. Babalik po kami dito na dala-dala na ang lahat ng mga yan. Thank you. Okay, bibigyan natin Thank you. Nasinabong Elementary School ng school supply. At tama-tama, balik eskwela na. Okay? Maraming salamat po ulit sa inyo. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much, Thank you sir. so much. Narating namin yung lugar nila kahit na pumalayo. At hanga kami sa inyong lahat. No? Thank you so much. Mga kababayan, abangan nyo po ang pagbalik namin dito sa Nasinabong Elementary School. Mga kababayan, at yun nga, narating na namin yung, ito, nandito kami sa bunga ditong sitio nila. So yung kanina yung mga bata nga na nakita natin na naglalakad papasok dahil may eskwelahan nga po dyan. So, mahirap siguro talaga yung ginagawa ng mga bata. Maglalakad sila, napakainit pa dito. Wala kasi kaming nakita na daanan dito sa gilid ng bundok. Wala. Dito talaga sila dumadaan sa sapa. Siguro dahil mas maalwan yung daan dito, compare po dyan. Tara, let's go na. At mainit. Pero kumain naman na po kami saglit dyan sa tabi ng sapa. Paano na lang kapag may manganganak, pag may sakit, itatawid pa rin nila dito. Paano kapag malakas ang tubig sa ilog? Wala rin silang hanging bridge o tulay man lang, mga kababayan. Pero napag-alaman namin na 67 houses yung naririto. So medyo malaking pamilya na rin yun.
Gandang tanghali. Nag-aantay na sa amin ang mga residenteng nakatira dito. Yung lugar po nila, parang isang barangay. Para silang isang barangay na. Oh. Hello po. Magandang hapon. Okay. Sir, maupo muna kayo. Upo tayo. Halika, upo tayo. Halika po, dito po. Driver na ko ang kapinukay kasi buli kang karot. Pasensya na po kayo kung maabala ko kayo, ha? Okay. Oh, may nakakaintindi ng Tagalog. Okay, ilan po yung pamilyang ilan po yung household na lang? Ilang household na dito? Piyak ba kay? 77 family. Okay, ano po pangalan ng sitio? Ha? Nasinabong. Nasinabong. Okay, magpapakilala po kami, ha. Ako po si Paul, aka Pugong Biyahero. Ako si Peter Paul. At si Kado naman si Edito alia vlog ta Peking Bombay. Siya po, kaibigan namin, kasama namin sa pagtulong, luma din. Okay. Kaya kami nandito, gusto lang po namin makita yung lugar ninyo para masurvey po namin kasi gusto naming makatulong sa inyo. Okay? Meron kaming mga package na dadalhin, mga sanhina, mga tsinelas. Dahil nalaman namin may school dito. May school? Okay, magdadala kami ng school supply para sa mga bata. Karamihan ba sa mga bata nag-eskwela? Lahat ng bata nag-aral? Yan, palakpakan natin, nag-aral sila. Nakakatuwa kasi ito lang yung sitio na nakita ko na mayroong eskwelahan. So, lahat ng mga bata, yung iba tumatawid para makapasok lang dito. Unahin lang po muna namin yung senior na matulungan kasi yung mga senior di na to kaya magtrabaho. Wala namang nag-aantay na magbibigay. So para mapaligaya lang natin yung senior kasi sila konting taon na lang yung ilalagi nila sa mundo. So pag binigyan natin sila ng konting tulong, malaking bagay na sa kanila at nakapagbigay lakas sa kanila. Sige daw. Kakanami kay kasag unanay pag kamabuyag bakayan ta ko. So, lisod man as kanan nagpaka trabaho bitaw. So, kaila nya wara mapensyon indo kinahanglan nagbahayan tat bisan pang abag-abag da ta pagpanginabuhi. So, para doon nagkakoon ba. Pero yung lahat naman dito, pagbalik namin sa isang araw, nagbalik Friday. Sa Friday, lahat mabibigyan. May mga damit kami doon, school supply, at iba pa. Mabibigyan naman kayo, ha? So, bibigyan lang natin ngayon yung mga senior po na katulad din na lola nandito. O, taas ang kamay ng mga tiguang. Senior. Kasi mabuyag. Senior. Adili pa, adili. Ni Sir Paul at si Mang Ile. So, sa ganda kang dumakon to kay so para pakatabang pakabuy ka pakatabang kani. So, ilom kiroy so para sa sunod kasi ka pakadawat kun to. Sa sunod aglibad kay kun daw mo panalangin ta manama. Pakabakoy kay gyapon kaniyo. So, ang kakanta tabang-tabang man gyud so para okay kakantan kinabuhi so natahan ta kakantan kinabuhi na mo monobo ba dato lisod amana. So kinahanglan dog katabang na kaniyo so kutob dot kakayanay. Pinagit ki Sir Paul. Okay po. Sige ha. Simulan na natin. Okay ha. Salamat. Nanay. Nanay.
Di siya makakita. Sa kabuuan po, mayroon po tayong 17 senior citizen na ating nabigyan dito at may 4 na senior citizen na nasa sa bahay dahil hindi na po nila kayang maglakad. Sa kabuuan, mayroon po tayong 21 senior citizen na napaligaya ngayong araw sa kabuuang 10,500, 500 each para po sa kanila. So, inuna lang natin mga senior. Okay, sino pong buntis? Kabuntis, Wala kasi ka kaso dito, buntis. kabaros. Dahan lang. Ay, oo, no? Ay, ang dami palang buntis. Sir, lang natin. Sige. At sa hindi namin inaasahan, napakarami palang buntis sa kanilang lugar. Umabot ito ng 36, sabay-sabay nagdadalang tao ang mga babae na naririto. Teka, paano nangyari yun? Bakit umabot ng ganito? Karami ang bilang ng mga babaeng napubuntis sa kanilang lugar. 36 na bata ang bagong isisilang. Kababayan, ngayon lang po kami nakakita ng sitio na halos lahat po ng nakatira ay sabay-sabay na buntis. Meron po silang 67 family na naririto. So 31 po yung nabuntis. 77 household po, 36 yung buntis. Ilan lang yung hindi buntis? Yung mga tiguang. Anong nangyari? Bakit sabay-sabay kayo nabuntis? Untak na itabo mata nasabay ko na Anyway, okay. Wala naman pong masamang mabuntis pero ito lang yung nakita ko talaga. Isang sitio po ito ha. Isang sitio na lahat sila ay nangabuntis. Okay. Kaya ko po tinanong kanina yung mga nabuntis kasi nagbibigay nga po naman kami ng tulong kasi dun sa mga isang sitio na pinuntahan namin, nagbibigay kami ng mga buntis kasi para doon kasi na kumbaga napapaalalahanan natin kahit paano ay nagga-guide natin sila ng tama, no? At makita natin kung bakit ganun yung pamumuhay nila, no? Kaya po namin tinatanong kung bakit mayroong buntis para at least nakikita po natin at nagga-guide natin ng tama yung mga katulad po nila. Pero ito, hindi ko ina-expect na ganito pala karami yung buntis. So halos lahat po ng bahay dito ay sabay-sabay na buntis. So, 77 houses yung nandito, isang sitio lang po ito. Okay, tanong ko lang po, sino po yung pinakabatang nabuntis dito? Asa sa bata pa na nabaras. Asa sa bata. Okay, simulan natin. 13 anyos mayroon? 13 anyos. 13 edad. 13 years old. Hindi yan 13. Sa itsura, makikita natin. Okay, 13 years old. Wara? 13 edad. 14. Wala. 14. 15. 15. Halika, Day. Ito 15 anyos. Parehas kayo. Okay. Ilan edad mo, Day? 15. 15. Ikaw? 15 din. Ilan na imong anak? Isa pa. Isa lang. Bago ka lang nag-asawa. Ikaw naman? Bago ka lang din nag-asawa. Okay. Ang bata nyo pa nag-asawa, no? Nag-aral kayo? Oo. Pila grado? Grade 8. Grade 8? Nag-aral ka pa? Wala na. Bakit? Buntis na. Oo. Pwede ka pang mag-aral. Ha? O ikaw naman?
Nag-eskwela ka? Wala? Nag-aral na, ay nag-asawa na lang. Okay. Sino sumunod? 17. 17. Nakaw, kaya ko kaya. 17. 17, dutong po. 17 ikaw. Day, ikaw din. 17. Bata niyo pa. Okay, ikaw? 17 ikaw? 17. Pila ka bulan na ito? Tulo, ikaw? Walo. Ah, manganganak ka na. Okay. Tama-tama, manganganak na to. Nasaan imong abana? Hindi, kasawa no. Asawa? Waro. Sige, papadala lang na natin. Mayroon kami doong pang-baby na mga gamit para sa'yo, ha? Okay. Wala nang mas bata. Kaya ako tinawag yun sa natin kasi yung parang minor, no? Na nabuntis. Pero ito po sa kanila ay talagang legal po nangyayari yun. Okay, sige, balik na kayo doon sa inyong pwesto. Okay. Yan. Okay. Sino dito yung may 5 anak? Pataas. Kas lalim ah. Hindi. Kaya. Oh, dito po sa buntis, sino yung 5 anak pataas? Lalim ah. Lalim ang anak man. Taas ang kamay. Taas ang kabot. Lalim ang anak, lalim man. Dami din. Okay. So yung kaninang mga tinawag natin kanina na mga minor, yun po yung first time na mayroong magkakaanak. Okay. So kaya ako po tinanong kung sino po yung mga buntis para kahit paano mapaalalahanan namin kayo. Ano po? Okay. Asan si Kuan? Si Paul. Paul, halika yung dalawa. Oh. Kasi ang pagbubuntis wala pong masama. Pero dapat iniisip din natin yung kapakanan natin. Halimbawa, hindi naman natin kayang pakainin. Nahihirapan ng mga bata, nahihirapan tayo magpa-eskwela. So, stop muna. Sulti daw. Kasi may kapiyak anak kita kanto, lalim mo. Pwede control kay. Birth control. Sino nagbe-birth control? Wala kasi nabuntis kayo lahat. Okay. Walang masama sa pagbubuntis ha. Pero isipin muna natin yung kapakanan ng mga bata at kung kaya natin. Bisaya naman. Oh. Laksi. Puksi. Una-una to nga ang pagbuntis dili daw tan. Pero atong una-unaon nga dili lali magpadako og bata. Ang atong obligasyon magkadako pod. Palit atong bisti, maglisod tag samot. So kailangan magkontrol ta nga dili ang anak nato dili nato daghanon. Kay lisod man, lisod ang pagbuhi og bata, di ba? Control. Control ha. Para rin po sa ikabubuti ng mga bata. Mapalad kayo kasi may eskwelahan. Di ba? Mapalad kayo kasi yung nakapag-aral ng libre ang mga bata dito. Kere nyo ba na hindi na magiging buntis sa susunod na taon? Laksi daw. Yes, sir! Mabubuntis pa ba kayo sa isang taon? Yung iba hindi na sure. Mabubuntis pa ba kayo sa susunod na taon? Hindi na! Tama na ba ito? Tama na! Yay! Ay, sorry. Okay. Pag may nakita ko ditong buntis sa isang taon, ninong na naman ako. Grabe. Okay. Sa taas ang kamay. Carry. Ulitin natin. 1, 2, 3. Carry. Carry. Carry, 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 carry. Ginagawa mo. Nakakatawa kayo. Grabe, no? Hindi ko talaga ina-expect na sa isang lugar na ganito, lahat kayo ay nabuntis. So nakakatawa naman kasi syempre kahit paano, yun yung magiging yun yung magiging kinabukasan ng sitio nyo, pero dahan-dahan lang. At dahil namimigay kami ng tulong, baka yung iba dito na hindi buntis, mabuntis na rin na. Magbuntisan na din. Mga tiguwang hindi na rin mabubuntis. Sino nangangarap magkaanak na hindi magkaanak? Meron ba dito? Kasi Waro. So, ibig sabihin, talagang itong lugar na ito ay pundasyon. No? Matibay ang kanilang pundasyon. Anyway, tulad ng sinabi ko,
mag-birth control. Okay? O, nandito ba yung mga asawa ng mga babae? Oh. Huwag nyo na muna silang aalabitin ha, pagkatapos nila ha. Sino unang manganganak? Taas ang kamay ng nasa 8 buwan na. Si Dayday. Okay, akin na yung mga, yung nasa yung cellphone. Okay. Nakuha ko lahat ng mga pangalan ninyo. Lagot kayo. Pag kayo buntis sa 1 taon ha. Joke lang. Okay. Sino si Ate Maymay? Yan. May dalawa dito eh. Asa isa pang Maymay? Oh, ayan. Maymay. Taas ang kamay ng Maymay. Yan. Si Ate Alona. Tina. Joanne. Emay. Jollibee. Jollibee? Balita ko masarap yung price. Ha? Jollibee ba yun? Basta, kilala ko pangalan mo. Hindi, McDonald's ka daw eh. Joke lang. Okay. Si Ate Rose. Lisa. Kika. Kika talaga pangalan mo? Lagyan natin ng Y. Kikay. Okay. Sarah. Okay. Laika. Diana. Emay. Myla. Ivy. Okay. Marisa. Margin. Janet. Mayan. Gina. Bersina. Tata 2. Okay, lagyan natin ng Y sa dulo. Tatay kayong dalawa. Mga tatay kayo. Okay, Laida. Maymay. Natawag ko na. Rose. Janet. Mylene. Jinky. Tataay. Reynalyn. Haribet. Badiday. Si Ate Badiday. What? Si Ate Badiday. Bakit mo Kapangalan niya. Kapangalan lang ba? Okay. Sorry. Roxanne. Christina. Okay. O sige. Ayan. O kaya ako kinuha yung pangalan ninyo dahil pag kinulang ako ng perang dala, hindi ko mabibigyan yung iba. Pagbalik na lang namin yung iba. Kasabot? Yes, sir. Kaya kinuha ko kung kailan yung abutin natin, yun lang ang bibigyan natin. Kaya ako kayo bibigyan ng tulong na to para kahit paano makiiwas kayo sa stress. Oh. Tanong, may sapi kayo? Waro? Gusto niyo sapi? Ako ayaw ko sapi. Palit gatas. Palit o bugas. Sino nagtitinda ng bigas dito? Waro? Ano pagkaon? Kamute? Sarap kaya ng kamute. Oh. Ano ang masarap sa lumad? Ano daw? Ano yun? Ano yung maumis? Ang takang masarap to. Ano po? Ano yung maumis? Maumis. Ha? Ano? Masarap. Maumis. Okay. Okay. O, sige. O, huwag kayong aalis, ha? O, huwag kayong aalis sa pwesto nyo, ha? O, tapos huwag na kayong maingay. O, ang magmarites dyan sa likod niya, hindi ko nabibigyan. Taas ang kamay ng marites. Hands up, go. Ang marites, bibigyan kong dagdag. Sinong marites? Wala. Sana nagpanggap ka na lang. Joke lang. Sige, ito na. Anong gagawin sa 500? Bigas? Sige. Ayan. Dalawa lang tayong dalang bigas. Ayan. Maraming salamat po sa ating sponsor, kay Tito Jojo and Ate Nonet ng San Jose, California. Nagpadala po ng 10,894. Kay Ma'am Rosalie, 11,000. Cesar Leviste, 4,512. Chris Magno Nene, 2,000 pesos. Sa kabuuan ay meron po tayong 28,500 na mabibigyan ngayong araw sa mga kababaihang nagdadalang tao sa lugar na ito. Salamat, sir.
Buntis ka? Sino ama nito? Ay, ikaw ang ama! Ala siya! Charot. Okay, sige. Oh, ang pagbibigay ng tulong po sa inyo ay handog ng ating mga kababayan po yan. Mag-sponsor po natin. Maraming salamat yung nasa screen niyo po. Thank you so much. At sana po ay napaligayan namin kayo. Ha? At again, ang paalala ko, birth control. Ha? Okay. O sige. Ha? Family planning? Si ate parang di pa sure. Manganganak ka na ha. Parang problemado ka dahil. Ha? Manganganak ka na eh. Asan ang imong bana? Asawa. Bata pa ikaw. Si ate. Ate, last na yan. Oo. O sige. Maraming salamat pong muli sa lahat ng ating mga sponsor, sa lahat ng ating mga charity viewers nationwide at worldwide na pinipili nyo po kaming number 1 sa inyong mga puso. God bless po sa inyong lahat. Amin na nga, sir.